Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, April 7, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Grabing mahal sa gas po, sir. Hanggang 170 pesos per liter na diesel sumalubong sa mga motorista sa ikalimang sunod na linggo ng mega oil price hike. Administrasyong Marcos, posibleng ilabas na ang desisyon kung babawasan na nga ba o sususpindihin ang excise tax sa krudo. PBBM nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng namatay na Pinay sa missile strike sa Israel. Ang halaga nitong mga smuggled items na to ay more than 53 million pesos. 55 million pesos na halaga ng mga pekeng gamot ng kilalang brand nasabat sa Manila International Container Port. Sa good news, Pinay tech leaders sa Europe tumanggap ng isa sa pinakamataas na pagkilala sa France. At sa kakaiba, astronauts ng Artemis 2 nahigitan ng record sa pinakamalayong narating ng anumang space crew mula sa mundo. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pumalo na sa hanggang 170 pesos kada litro ang presyo ng diesel sa ilang gasolinahan sa ikalimang sunod na linggo ng mega oil price hike. Kaya tinatapatan nito ng kilos protesta ng ilang transport groups. Bumilis din ang inflation rate ng bansa nitong Marso sa pinakamataas na antas mula noong July 2024. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Halos wala nang natira sa 200 pisong kita ng jeepney driver na si Sunny sa isang araw ng pamamasada. Higit 145 pesos na kasi ang presyo ng bawat litro ng diesel sa kanyang suking gasolinahan sa Quezon City matapos umarangkada ang mega oil price hike. Aabot sa 20 pesos ang taas presyo sa litro ng diesel, halos 6 pesos sa gasolina at 9 pesos at 10 centavos naman sa kerosene. Siyempre konti, grabing mahal sa gas po, sir. Walang magagawa kapit talaga. Tinapatan naman ang kilos protesta ng ilang jeepney drivers ng transport group na Piston ang ikalimang sunod na linggong mega oil price hike. Apilan nila sa mga jeepney driver na patuloy na pumapasada. Kung patuloy silang bumabiyay, ibig sabihin, maano ng gobyerno, ay kaya patuloy. Pero kung nandito sila, makikita sila, na iparamdam sa gobyerno na talagang hirap na krisis. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumilis sa 4.1% ang inflation rate nitong Marso na pinakamataas mula noong July 2024. Mas mataas ito kumpara sa inflation rate noong February 2026 na 2.4%. Malaking dahilan ang magkakasunod na mega oil price hike mula nang sumiklab ang gera sa Middle East. External naman kasi ito, we are importing it. So first is that depende yon sa world market prices and we are following it. Sa gasolina, naitala ang 27.3% inflation noong Marso kumpara sa negative 5.7% noong Pebrero. Mas mataas naman sa diesel na halos 60% inflation kumpara sa negative 1.3% noong Pebrero. Tumaas din ang food inflation partikular sa gulay at bigas. Sa datos ng PSA as of March 2026, 75 centavos na lang ang purchasing power ng piso sa ngayon. Ibig sabihin, ang 1,000 pesos mo noong 2018, 750 pesos na lang ang halaga sa ngayon. Posible pa nilang bumilis ang inflation ngayong buwan. Pangamba tuloy ng grupo ng mga manggagawa. Ang gusto ng gobyerno yata, patayin tayo ng dilat sa gutom. Problema si Bongbong Marcos, ang ginagawang hakbang, papatsi-patsi, ayuda na isang beses.
Sa totoo lang, yung ayuda na yan, lalamunin lang yan nung pagtaas ng presyo ng langis. Hiling nila ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa at pagbasura sa buwis sa langis. Maglulunsad ang grupo ng malawakang pagkilos sa Labor Day sa susunod na buwan para kalampagin ng gobyerno. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nananatili umanong matatag ang supply ng langis sa bansa hanggang katapusan ng Mayo, ayon yan sa Department of Energy. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garina, may natitira pa ang average na 50 araw na inventaryo ng langis ang Pilipinas, kung saan nasa 58 araw pa ang tagal ng supply ng gasolina, habang 47 araw naman para sa diesel. Pero paliwanag ni Garin, hindi ito nangangahulugan na mauubos na ang supply pagdating ng katapusan ng Mayo, bagkus ay may sapat na panahon ng bansa para palitan o dagdagan ang nagamit na supply. Tumatagal naman ng 7 hanggang 10 araw ang pag-order ng langis mula sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, kabilang ang Japan at China. It's not like we won't have any more supply after May or at the end of May. It basically means we have 50 days to replenish what we consume. The normal lead time for us to order oil, especially for our oil companies and including PNOC, is normally 7 to 10 days. Pag umorder ka at ma-lock in mo na yung order, then delivery can take, normally would be about a week to get here to the Philippines, because most of them come from Southeast Asian countries, including Japan and China. Tiniyak ng Bureau of Customs na mahigpit ang kanilang pagbabantay kontra smuggling ng produktong petrolyo sa gitna ng nararanasang krisis bunsod ng sigalot sa Middle East. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, tuloy-tuloy ang koordinasyon ng ahensya sa Energy Department, Department of Trade and Industry, PNP at iba pang sangay ng gobyerno para pigilan ang iligal na pagpasok ng langis at iba pang petrolyo na walang kaukulang permiso o dokumento. May jurisdiction din anya ang BOC hanggang sa mga depot, pumping station at gas stations ng oil companies. BOC ang jurisdiction namin, we can go as hanggang dun sa mga gas stations mismo. Meron kami jurisdiction hanggang depot, gas stations, meaning sa pumping stations. But we have to do that with the Philippine National Police. Generally, yun nga lang, may mga barko na papunta na sana ng Pilipinas. Pero general merchandise to, hindi pa petroleum, na nagka-cancel based on feedback. Again, yung volume ng importation sa pangkalahatan, kasama na ang petroleum products, nag-decline tayo across the board lang, but kumbaga may specific items siya, nang hindi bababa sa 16 to 18%. Pero iyayabang ko lang, pero umangat naman yung ating collection. Nasabat ng Bureau of Customs ang mga pekeng gamot na galing China na mahigit 50 milyong piso ang halaga. Nagbabala ang otoridad laban sa mga naturang gamot na kinopya mula sa mga kilalang local brand, pero posibleng mapanganib pala sa kalusugan. Alamin sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Nasa kote ng Bureau of Customs ang mahigit 800 kahon ng mga smuggled na produkto mula sa China, kabilang ang mga peking gamot ng mga kilalang local brand. Ayon sa BOC, dumating sa Manila International Container Port ang bulto-bultong shipment noong March 19. Napansin sa screening na iba ang laman ng mga kahon na hindi tugma sa nakalagay sa dokumento. Counterfeit inks, mga tinta, Merong 880 boxes na pinilit maipuslit dito sa ating merkado at more than 220 rito yung mga boxes na naglalaman ng mga gamot. Karaniwang nabibili ang mga gamot sa mga sari-sari store at maliliit na butika na panlaban sa sipon, lagnat at sakit ng katawan. Ang halaga nitong mga smuggled items na to ay more than 53 million pesos. Napakaganda ho ng pagka-counterfeit, pagkaka-fake niya. So, wag ho nating isipin na nakakamura kayo. Kasi po ang medicines po, it's a highly regulated business. Meron ho siyang tamang presyo lang
na ibinibenta. Personal na tumungo sa inspeksyon ng mga kinatawa ng pharmaceutical company na nabiktima ng pamimeke. Nagbabala ang opisyal ng kumpanya laban sa pag-inom ng gamot na hindi dumaan sa quality control at walang FDA registration. Kung may pagbabago pa sa itsura, sa kulay, sa packaging, maging masusi rin sana ang pag-iingat natin, lalo na kung saan tayo bumibili ng gamot. Importante na rehistrado, reputable ang ating mga binibilan at magduda rin tayo kapag sobrang baba po ng presyo ng gamot. Ang mga peking gamot ay madalas na may malabong tatak o maling spelling at ang expiration ay lumalagpas ng 3 taon o higit pa. It's a challenge to Unilab and other pharma companies. Kung paano maproteksyon ng mga kababayan natin, similar to other countries. Meron sila mga ganun parang QR code na pag tiningnan, may app. Maharap sa mga kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Intellectual Property Code ang mga nasa likod ng importasyon ng mga peking produkto. Susunugin naman ng BOC ang mga peking gamot upang hindi na makapasok sa merkado dahil mapanganib ang mga ito sa kalusugan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nagsumiti na ang Presidential Communications Office sa Department of Justice ng ulat laban sa mga nasa likod ng isang social media page na umano'y nagkalat ng peking impormasyon kaugnay ng mga issue sa enerhiya. Ayon kay Acting Secretary Dave Gomez, hiniling nila sa DOJ na imbestigahan ang hindi bababa sa 3 post ng Facebook page na Malasakit News Pilipinas at sampahan ng kaso ang mga gumawa nito. Kabilang sa mga post na pinatututukan ang umano'y gawa-gawang energy lockdown, peking fuel shortage at isang imbentong emergency lockdown na iniuugnay sa kunwari bagong COVID-19 variant. Ayon kay Gomez, sayagang kasinungalingan ng mga ito na nagdudulot ng takot, kalituhan at panganib sa publiko. Dagdag niya, maaaring pumasok ito sa disinformation sa ilalim ng Revised Penal Code at mas mabigat pa ang parusa kapag ginawa online sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya ng isang Pilipina na nasawi sa missile attack sa Haifa, Israel. Ayon sa Pangulo, inatasan na ang mga ahensya ng gobyerno na magbigay ng agarang tulong sa naulilang pamilya, kabilang ang mabilis na pagpapauwi sa mga labi ng biktima. Naka-standby na rin ang Philippine Embassy sa Israel para tumulong sa pamilya at tutukan ang sitwasyon sa ground. Patuloy naman ang tensyon at palitan ng pag-atake sa Middle East na nagdudulot ng pangamba sa kaligtasan ng mga OFW at lahat ng tao sa rehiyon. Muling nagbuga ng lava ang Bulkang Mayon ngayong Martes. Kita sa video ang panandaliang lava fountaining sa summit crater ng bulkan pasado alas 8 hanggang bago mag-alas 9:30 ng umaga. Ayon sa PHIVOX, nagbuga rin ito ng ash cloud na umakyat ng hanggang 300 meters bago tinangay pa west-northwest. Ito na ang ika-71 araw na tuloy-tuloy na effusive eruption ng Mayon, kaya na itatala pa rin ang patuloy na pag-agos ng lava, pagbagsak ng bato, at pyroclastic density currents o uson. Nananatili sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano habang mahigpit pa rin pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa patuloy na banta ng pagputok. Mga ka-E2Z, ingat po. Inaasahan kasi ang pagsampa sa danger level ng heat index sa Occidental Mindoro at Iloilo. Ayon sa Pag-asa, tansya ang pag-aabot sa 42 degrees Celsius ng heat index sa 2 lugar o ang level na nararamdamang init na maaaring magdulot ng heat cramps maging heat exhaustion. Babala ng Pag-asa kapag tuloy-tuloy ang pagkakabilad sa matinding init, maaaring maiuwi ito sa heat stroke. Matatanda ang Sabado de Gloria na itala naman sa Iloilo ang 46 degrees Celsius na heat index. Dito po sa Metro Manila, tansya rin ang pagpalo ng heat index sa 38 hanggang 39 degrees Celsius. Samantala, wala naman pong binabantayang low pressure area ang Pag-asa sa ngayon. Paalala sa publiko, limitahan ang mga gawaing panlabas at magdala ng payong o panangga sa araw, lalo na tuwing tanghali.
Good news sa mga pinalaki ng F4. Nakatakdang bumalik sa bansa ang original na members ng F4 kasama ang Taiwanese singer-songwriter na si Ashin para sa kanilang F Forever First World Tour. Ang nakakakilig na chikang yan sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Sino ba naman ang hindi mapapasabay sa kanta pag narinig na ang awiting yan na pinasikat ng Taiwanese boy group na F4? Kaya naman para sa mga fan ng Taiwan novela noong early 20s, para sa inyo ito. The long wait is over dahil muling magbabalik sina Jerry Yan, Vic Chu, Vanessa Wu kasama ang Taiwanese singer-songwriter na si Ashin ng Mayday para sa kanilang Forever First World Tour. Mismong inanunsyo yan ng Taiwanese music company na Be-In sa kanilang Instagram nitong April 6. Tila na-excite naman agad-agad ang Pinoy fans nang makita na kasama sa lineup ang Manila para sa World Tour ng F4. Wala pa namang detalye tungkol sa venue at petsa ng gaganaping concert sa bansa. Samantala, hindi naman makakasama sa nasabing reunion ang isang member ng grupo na si Ken Chu matapos kumpirmahin nito lamang Disyembre ng nakaraang taon ang hindi niya paglahok dahil sa hindi pagkakaunawaan sa organizers at kawalan ng formal na kontrata. Matatandaang nakilala ang grupong F4 sa Pilipinas noong 2000s dahil sa hit Taiwanese series na Meteor Garden, kasama ang namayapang aktres na si Barbie Su na siyang hudyat ng Asian Novela Fever sa Philippine television. Nakapag-release ng 3 albums ang Asian boy band. Yan ang Meteor Rain noong 2001, Fantasy Forever noong 2002 at Waiting for You taong 2007 na lalong nagpatibay sa kanilang kasikatan sa buong mundo. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Susunod, Administrasyong Marcos posibleng ilabas na ang desisyon kung babawasan na nga ba o sususpindihin ang excise tax sa krudo. At sa good news, Pinay tech leader sa Europe tumanggap ng isa sa pinakamataas na pagkilala sa France. Abangan ang kompletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Isinusulong ni Presidential Sister Senator Amy Marcos ang pagrepaso sa Oil Deregulation Bill upang puwersahin ang petroleum companies na maging transparent o bukas sa publiko ukol sa presyuhan ng gasolina. Samantala, posible namang ilabas na ng Marcos government ang desisyon ni PBBM kung babawasan na nga ba o sususpindihin ang excise tax sa krudo matapos ang pulong ng Pangulo kasama ang Uplift Committee ngayong hapon. Sa harap yan ng panawagan ni Senator Joel Villanueva ng epektibong implementasyon ng fuel excise tax law. Nagpahayag ng pagkabahala si Senator Joel Villanueva matapos sumirit ang inflation rate ng bansa mula 2.4% noong Pebrero sa 4.1% nitong Marso, bunsod ng tumitinding krisis sa Middle East at ang epekto nito sa supply ng krudo. Sa pahayag, nanawagan si Villanueva sa ehekutibo ng mga malawakang solusyon, kabilang ang epektibong implementasyon ng batas ukol sa fuel excise tax na minadaling ipasa ng Kongreso noong Marso. Nitong hapon, pinulong na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang crisis group na Uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Committee upang talakayin ang mga rekomendasyon ukol sa excise tax. Wala pang anunsyo ang Malacanang sa desisyon ng Pangulo. Samantala, isinusulong naman ni Presidential Sister Senator Amy Marcos ang pagrepaso sa Republic Act 8479 o Oil Deregulation Law of 1998. Sa panukala ng Senadora,
dapat i-unbundle na at isa publiko ang components o mga gastusin ng mga kumpanya ng langis, kabilang ang mismong presyo ng krudo at mga gastusin sa refining, processing at transportasyon, kabilang rin ang mga buwis, marketing cost at kita ng mga dealer. Anya, hindi pwedeng hulaan na lang ng publiko kung bakit mahal ang presyo ng gasolina. Mababatid na dekada nang ipinaglalaban ng transport groups ang tuluyang pagbasura sa oil deregulation law na nagtanggal sa kapangyarihan ng pamahalaan na makontrol ang importasyon, distribusyon at presyuhan ng petroleum products sa bansa. At sa halip ay nag-otorisa sa petroleum companies na magtakda ng singil batay sa galawan ng merkado. Hindi na naiwasang mapamura ni Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso nang iharap sa kanya ang naarestong dalawang suspect na hold-upper na umano'y ng biktima ng isang babaeng rider sa Road 10, Tondo, Maynila. Sa video na ibinahagi ng Manila Public Information Office, makikitang nasa kustudiya na ng pulis ang mga suspect, ang 26 anyos na si Moises Moy Alpero at 37 anyos na si Marlon Sagiab Kabigting. Naluha ang biktima na si Patricia nang navotas nang ipaharap sa kanya ang mga suspect. Lalo namang nagalit pa si Mayor Isko nang itanggi pa umano ng isa sa mga suspect ang paratang kasabay ng pagkumpirma ng biktima sa pagkakakilanlan ng dalawa. Tiniyak naman ng MPD na patuloy nitong paiigtingin ang mga operasyon kontra krimen para matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa Maynila. Aabot sa halos 5,000 individual, kabilang ang mahigit 900 menor de edad ang nahuli at nasita sa Metro Manila ng pinagsamang puwersa ng kapulisan, barangay at mga lokal na pamahalaan dahil sa mas mahigpit na pagpapatupad ng mga local ordinances. Bahagi ito ng kampanyang Safer Metro Manila Plan ng DILG na tumututok sa curfew ng mga minor, pag-inom at paninigarilyo sa publiko, paglabas ng halos hubad at pagbibideoke lagpas alas 10 ng gabi. Pinakamaraming naitalang violators sa Southern Police District na may lagpas 4,000. Sinundan naman ng Quezon City Police District na may mahigit 400 lumabag. May naitala rin sa Navotas, Valenzuela at Marikina habang kinukumpleto pa ang tala sa iba pang lungsod at distrito. Ayon kay NCRPO Chief Major General Anthony Aberina, tuloy-tuloy at posibleng gabi-gabi ang operasyon ng panghuhuli at pagsisita habang hanggang sa masanay ang mga residente sa mas maayos na disiplina. Babala rin ng pulisya, mas mabigat na parusa ang maaaring harapin ng mga paulit-ulit na lalabag. May napapaulat na namataan sa Vietnam ang wanted na businessman na si Charlie Atong Ang. Base yan sa Intel report na natanggap ni Interior Secretary John Vic Remulla. Ayon sa kalihim, may natanggap silang impormasyon ng mga 1 buwan nang nakalipas pero patuloy pa ring bineberipika sa pamamagitan ng back channels kasama ang kanilang mga counterparts sa Vietnam. Matatanda ang isiniwalat noon ni whistleblower Julie Patidonga ng impormasyong nasa Cambodia o Thailand si Ang sa kabila ng pagtanggi ng otoridad sa Cambodia na naroon sa kanilang bansa ang pugante. Samantala, posibleng mailabas na sa mga susunod na araw ang Interpol Red Notice laban naman sa pugante at dating kongresistang si Zaldi Co na umano'y nasa Portugal. Ayon pa rin kay Interior Chief John Vic Remulla, kumpleto na ang mga requirement para sa aplikasyon at nakikipag-ugnayan na rin sila sa Philippine Center on Transnational Crime. Naglabas ng subpoena ang House Committee on Justice laban sa mga opisyal ng COA, BIR at sa abogadong nagnotaryo sa affidavit ni Ramil Madriaga kaugnay ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inatasan ng komite si State Auditor Gloria Camora ng COA na isumiti ang lahat ng dokumentong ipinasa ng Office of the Vice President patungkol sa liquidation ng confidential funds. Ayon sa panel, nasa kustudiya ni Camora ang mga papel kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd taong 2022 at 2023 at kailangan din ng kanyang testimonya para mapatunayan ng mga dokumento.
Pinagsusumiti rin ng House panel si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ng mga tax record at financial statement ni VP Sara, ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scorpio at ilang negosyo. Kasama rin sa pinapatawag si Attorney Cynthia Viñas Pantonal, ang abogadong nagnotaryo sa sinumpaang salaysay ni Madriaga na nagpakilalang dating aides at bagman ni Duterte. Pinadadalo ang tatlo sa pagdinig sa April 14, alas 10 ng umaga. Dagdag pa niya, nasa cross-examination na lang kung mapatutunayan o hindi ang kredibilidad ng mga testimonya. Another Pinoy Pride, isang Filipina ang muling nagbigay puri sa bansa matapos gawaran ng National Order of Merit si tech leader Kat Borlongan, isa sa mataas na parangal ng bansang France para sa natatanging paglilingkod at ambag sa bansa. Nakumpirma rin sa opisyal na dekreto ng France ang kanyang pagkakahirang bilang Chevalier o Knight ng French National Order of Merit. Kilalang nanguna sa French Tech Mission si Borlonga sa ilalim ng pamahalaan ni President Emmanuel Macron at patuloy pang gumaganap sa mga usaping innovation sa Europa bilang EIC Ambassador at Chief Impact Officer ng Consent Square. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng Pinay Tech Leader na ang pagiging knight ay hindi lang pagtanggap ng medalya, kundi pagtatanggol sa mga pinapahalagahan, kabilang ang tiwala, pakikisama at pagiging makatao na makaaambag sa lipunan. Kaya congrats at saludo kami sa iyo, Kat! Sa aming pagbabalik sa kakaiba, astronauts ng Artemis II nahigitan ng record para sa pinakamalayong narating ng anumang space crew mula sa Earth. Huwag bibitiw, tutok lang sa balitang A to Z. Makasaysayan at makabagbag damdamin ang naging pag-ukit ng NASA Artemis II mission ng bagong record para sa pinakamalayong distansya ng tao mula sa mundo. Ang highlights ng pambihirang misyon, paikot sa likod ng buwan. Panoorin. Confirmation from teams here in the ground that we have reached the eclipse attitude. All eyes nakatingin sa kalawakan para sa pambihirang misyon ng US National Aeronautics Space Administration o NASA papalapit sa Moon. Sa unang pagkakataon kasi, naabot ng tao ang pinakamalayong distansya o mahigit 406,000 kilometers mula sa mundo. Nabasag ng Artemis ang 400,000-kilometer record ng Apollo 13 moon mission noong 1970. Cabin of integrity here as we surpass the furthest distance humans have ever traveled from planet Earth. We do so in honoring the extraordinary efforts and feats of our predecessors in human space exploration. Sa paglapit pa ng NASA crew sa buwan, naging emosyonal ang grupo sa desisyong ipangalan ang isang bagong tuklas na bahagi ng buwan sa yumaong asawa ni Artemis II Commander Reed Wiseman. We lost a loved one. Her name was Carol. It's a bright spot on the moon. And we would like to call it Carol. And you spell that C-A-R-R-O-L-L. April 1 nang simula ng 10 araw na misyon papalapit sa buwan at ngayon ay biyahe na pabalik ng Mother Earth ang crew nito at inaasahang lalapag sa Pacific Ocean sa darating na Biyernes. Bit-bit ang mga bagong kaalaman tungkol sa kalawakan. You really brought the moon closer for us today and we cannot say thank you enough. Sa kabila ng tagumpay at malayong narating, pinaalala ng Artemis crew na ang tao ay lagit-laging babalik sa nag-iisa nating mundo. But ultimately, we will always choose Earth. We will always choose each other. And to all of you down there on Earth and around Earth, we love you from the moon.
Congrats sa NASA Artemis 2 mission. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A2Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A2Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa batikang mamamahayag at natatanging Nobel Prize laureate ng bansa na si Maria Ressa. Sabi niya, kung walang mga datos, walang katotohanan. At kung walang katotohanan, walang pagkakatiwalaan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas.